flows through all the generations. His favor, His comfort to my soul. So I give my all. I'm counting the days that you've been faithful. Gotta give my praise to you. I'm counting the blessings, no more stressing, 'cause you move like you always do. So I stand up, take my place as a child of God. I'm counting the days that you've been faithful. Wow. Hallelujah. Man. Did you feel the presence of the Lord? Amen? God is here. Hello? I say, God is here. Amen. Hallelujah. And siyempre, pag nandito ang presensya ng Diyos, something good is about to happen. Naniniwala ba kayo doon? Hallelujah. So, firstly, I wanted to greet everyone. No, as or in behalf of your COG Gentry family, a blessed Christmas to everyone, yung mga narito, at maraming salamat sa inyong patuloy na pagdalo in this church. This is your church. Amen? This is the body of Christ. No, this is your home. No, at patuloy kaming umaasa na ang bawat isa, no, habang nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy na nag-aaral, ay patuloy ding mapagpala. It is always good to be in the house of the Lord again. Amen! Hallelujah! So ngayon po, ay let me start by making some observations. No? Sa Pilipinas, no, ang Pasko ay maagang nagsisimula. Tama po ba? No? Pag-bear pa lang, pagbukas pa lang ng bear, sumisilip na nga daw si Jose Marichan. Pero I would say na ang SM din ay meron na kaagad, no? 100 day of Christmas. Meron na kaagad silang plano. Di ba? It seems like the theme of Christmas is now shifting, no, into commercialism. No? Medyo ang mga tao ngayon is more focused on the things that they wanted to have rather than focusing on Christ. Now, who is the center of Christmas? No? Minsan nga, October pa lang, mayroon na kaagad mga sales. No? Pay only 60, less 50, 60 off, pay only 60. So, ang daming promo. No? Maaga pa lang. No? October pa lang, mayroon na po kaagad Christmas promos. Mayroon din tayong tinatawag na 12 days of Christmas sale. Lahat ay binababaan. I don't know kung talaga ba bumaba yan o tinaasan muna bago bumaba. No, it's a strategy that actually ay ang gusto nila dyan mangyari ay tayo po'y bibili through this strategy. And of course, yung inabangan natin, 2 days na lang, no? 12-12, sino pa umabang yan? Ng 12-12, no? Big Christmas sale sa Shopee, sa Lazada, ang iba pang mga online apps, no? But it already started in November 24 until December 15. At sinasabi pa, no? Na don't miss this opportunity. Wow. Opportunity ba talaga yan? Or ito po ay pagkakataon na makagasta tayo? Di ba sabi nga ni Pastora Jana last week, no? Sometimes ay ang Christmas ay naging nagiging stress na sa iba, no? At minsan ito ay nagiging ang synonym niya na ay gastos. Ang iba nga nauna na, no, na dahil stress at walang pambili, nauna na nag-post ng iba. Na, wala muna ako sa bahay sa Pasko, ha? Ay, magbakasyon muna si Ninang, ganyan, no? O kaya ay
minsan ay tayo ay nakakahiram, no, para lang mapagbigyan ng ating mga inaanak. No? Actually, it is a very sad thing to do na para lang mapagbigyan mo ay uutang ka. No? So, ibig sabihin, ikaw na naman yung mag-worry. So, why not just with what you have ay bibigyan mo yung inaanak mo. Okay, kung wala, di prayer. No? You know what? Prayer could be a good gift to your mga inaanak. Alam ba natin yon? Baka sabihin natin ay, Pastor, prayer is good but I need cash. So parang ano na lang din tayo, no? Parang pareho na lang din tayo ng taga-mundo. No? Parang ang focus ay ang materialism. No? Ngayon, even yung mga nasa labas ay parang wala na pakundangan sa ng mga lights, ano? Kasi nga marami na ngayong tinatawag na mga Christmas villages, no, na parang may-ari ng Meralco, no, ang iba ay hirap na hirap magbayad ng Meralco. Ito naman ay parang ano lang, no? Parang may-ari ng electric company. Don't get me wrong, no? These are good symbols of Christmas. Na pag sinabi nating light, no, si Jesus yan, tama po ba? No? Jesus is the light of the world, sabi niya sa John, no? And if you follow Jesus, there will be no more darkness. Even yung giving, it's just a good symbol. But sometimes, no, if it already gives you stress, that's where the problem lies. Lalo na pag sinasabi na, don't miss this opportunity. No, para bagang kailangan mong gawin or else you have missed, no, one half of your life. Pero ang totoo, no, hindi naman talaga yan ang sentro ng Christmas. No, the center of Christmas is, of course, Jesus Christ. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kasi you can't have Christmas without Christ. Ang mangyayari lang dyan ay mass. Blank mass. No, kasi nga, wala si Christ. Christ is actually the beginning of Christmas. No, kung wala si Christ, walang Christmas. And of course, we knew that indeed, He is the essence of Christmas. Kaya, manindigan tayo bilang mga anak ng Diyos. Huwag tayo magpadala sa binibigay sa atin ng mundo. No, kailangan tayo yung magdadrive. No, sabi nga, hindi masama yung pera. No, pero kung tayo ang driven ng pera, yun ay po yung amo natin. Pero kung gagamitin natin yung pera, then it would be a good servant, di ba? Pero it would not be a good master. Kasi pag master mo na yung pera, no, lahat na gagawin mo dahil sa pera. Amen po ba? So balik tayo doon sa true meaning of Christmas. And there are a lot of opportunities during Christmas. Kasi kahit balibaligtarin man natin ang mundo sa ngayon, no? Talagang ang Christmas nakaugat na, no, sa nerve, no, sa even sa deep part of our society, deep part of our culture. Kaya dapat kailangan we catch the opportunities of Christmas, the true opportunities of Christmas, and do not miss them. So what are these opportunities of Christmas? Bago pumunta dyan, tayo sa opportunities of Christmas, I just want you to know na medyo pag na mismong opportunity na yon ng true essence of Christmas, medyo you miss one half of your life. No? Kasi nga, it's about Christ. No? Ang essence talaga ng Christmas kasi is salvation, di ba? Yung pagpunta ng ating Panginoong Hesukristo, yung John 3:16, na dahil sa kanyang umaapaw na pagmamahal sa bawat isa sa atin, no? Sa iyo, sa akin, sa ating lahat, no? Ay ang Diyos Ama ay inalaw niya ng kanyang anak, ay ialay ang kanyang mahalagang buhay para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's the true essence of Christmas. Let us not deviate on that. No? Pero alam niyo po ba that in the Bible, there are people
who have missed the essence of Christmas or yung opportunities na mayroon ang Christmas. Now, way back in the Old Testament, a lot of people can be saved, kung sila po ay talagang nakinig lang sa mga payo o mga aral ng Panginoon. I am talking about the Great Flood. Ang Great Flood ay isa sa mga napalaking pangyayari sa history ng Kristiyano na kung saan ang nakaligtas lang ay isang pamilya. Because people did not listen. Hello? People did not listen. People did not catch the opportunity that God has given them. Alam niyo po ba kung gaano kahaba ang pagpipreach ni Noah before the flood came? Na pinakilala niya that there is God, that people should repent. 120 years. That's about 2 lifetime. Kung 60-60 ang isang lifetime. That's about 2 lifetime. Pero hindi nakinig ang mga tao. Parang katulad din natin ngayon. Di ba? Hindi siya malayo sa sitwasyon natin ngayon. Na kahit na, alam naman natin kung anong essence ng Pasko. Pero, we keep on subscribing to what the world offers us. So, bilang mga Kristiyan, dapat hindi natin ito tatangkilikin. Dapat babalik tayo dun sa original na simple lang, pero meaningful ang pag-celebrate ng Pasko. Nung ako po ay bata pa sa sa probinsya, napakasimple lang ng pag-celebrate ng Pasko. Magsasamba, manonood ng reenactment, kung paano pinanganak si Jesus. Kasi alam ko, ulit-ulitin natin ito. Kasi yun talaga ang mensahe na dapat ay hindi mawaglit sa ating puso. Katulad din po siya ng ating pong communion na sinabi ng Panginoon na huwag nating kailanman kalimutan. This sacrifice of God, hindi actually siya pumunta dito sa lupa na 33 years old na kaagad. It start with Christmas. Amen. Nag-start muna siya ng bata. Something to be grasped. Na kahit siya po ay Diyos, hari ng mga hari, siya po ay nagpakababa. He took a form of a man. At hindi niya piniling maipanganak sa marangyang kalagayan, kung hindi, pinili niyang maipanganak sa sabsaban. Diba? Kaya wala tayong dahilan, ni katiting para maging mayabang. Hello? Wala tayo ni isang dahilan na kahit katiting para maging mayabang. Ulitin ko po yan. Dahil ang Diyos mismo, na hari ng mga hari, nagpakababa siya. At siya po ay nabuhay kasama natin. Nakaramdam din siya ng sakit na hindi na dapat natin yan, na hindi na pa dapat niyang maranasan. Ng pang-aapi, at lahat ng mga nararanasan ng isang tao. Pero, yung scene na ito ay hindi pinakinggan. Sa scene na ito, during the time na si Noah ay nagpipreach, hindi pinakinggan ng tao. And when the time comes na tinupad na ng Panginoon ang sinasabi niya kay Noah, for these people, it is already too late. Amen? Kahit na sila po ay kakatok pa, magmamakaawa pa, o kahit luluha pa sila ng dugo, hindi na sila makapasok because the ark is already closed. Something like that is going to happen at the end of time. Na sabi kasi ng Panginoon,
siguraduhin niya that every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. But for others, it will already be too late. Amen? Kaya ngayon pa lang, no, let us be prepared and take every opportunity, no, to go back to God. Amen po ba? Amen. Meron pa rin isang pangyayari sa Biblia na dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, no, hindi sila nagsisi sa kanilang kasalanan, ginunaw din ng Diyos ang bayang ito. At ito po yung Sodom at Gomorrah. Dahil sa kanilang kalikuan. In fact, the God of several chances, sabi ko nga kanina, 120 years ang binigay niya na palugit doon sa mga tao in times of Noah. Dito, alam niyo po bang sinabi ng Panginoon, basta may makikita lang ako na a number, kahit small number of people who are upright and follows me, hindi ko gugunawin yan. Ganun kabuti ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Alam niyo po, sobrang sukdulan, no, ang kasalanan ng lugar na ito, kung kaya't ito'y ginunaw ng Panginoon. And also, one family, katulad lang din ng nangyari doon sa una, ang niligtas ng Panginoon because sila po ay sumunod and they took the opportunity. Yung sinasabi ko, just like what we want na mangyari sa Christmas, na dapat ay itok din natin ang opportunities of Christmas rather than subscribe to the ways of this world. O ito yung babaeng to, alam po naman po natin kung ano nangyari sa kanya, di ba? She became a pillar of salt after she could not give up. Hindi niya kayang i-give up. No? Marahil ang buhay niya doon na marangya sa lugar na yon. Kaya she looked back. And when she did that, automatic siya po ay nagiging isang pillar of salt. Ang lesson dito, dapat kung naiwan na natin, no, isang bagay na nagbibigay ng sipayo, ng lungkot sa Panginoon, dahil hindi ito'y nakalulugod sa Kanya, dapat huwag na nating balikan. Amen po ba? Kung nag-give up na natin ito, huwag na nating balikan. Let's already burn the connection, the bridges, no, patungo sa lugar na yon o patungo sa kasalanan na yon. Kasi sometimes, no, lumayo na nga tayo sa kasalanan, pero yung connection natin sa kasalanan na yon ay hindi pa rin natin pinuputol. Nakuha niyo po ba? Kaya minsan may tukso pa rin sa atin na bumabalik sa kasalanan na yon. No? Gusto ko lang illustrate, no, when I was young, no, isa sa mga struggle ko ay pornography. And dati ay wala pa tayong mga cellphone na medyo sophisticated, and we have this disc, may mga disc siya na sinasaksak siya sa sa CD, no? Tapos papanoorin mo 'yun. So it is you got to do something para magawa mo 'yun. May gagawin ka, hindi katulad ngayon na pwede mo sabihin, ay, hindi ko sinasadya. Na-click ko lang. No, tapos may lumabas, di ba? Yun talaga, ay kailangan mong gawin yon. So, give up ko na yung sin na yun, pero at some point in my life, ay nakukuha ko pa rin yung mga ano na yun, yung mga disc, tapos pinapanood. Baka ako na lang mag-isa. Ganon. So, what I did was, inano ko yun, sinira. No, I burned my bridges toward that sin. No? At sana gayon din ang bawat isa sa atin. It's a technique na dapat ay hindi natin winawaksi bagkus. Ito po ay pinapalakas natin. Kasi alam niyo po, malakas ang kaaway. No? Pero alam niyo po, pag sa atin ang Panginoon, mas malakas ang ating puwersa. Amen po ba? Kasi sabi nga, God will fight for us. Alam niyo po, in the last days, ay parang katulad din ito ang mangyayari. No? In the gospel, sinasabi doon, God will come back like a thief. No? Will come back like a thief. Although it was foretold yung flood, pero hindi nakalagay doon kung anong petsa,
o kailan talaga magkakaroon ng baha. No? Ganon din ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya dapat, one of the opportunities we have for this Christmas is to prepare. Amen? Is to prepare for the second coming of the Lord. So, yung pag-take ng opportunity is actually a choice. At ito po ay nangyari din sa dalawang magnanakaw, na kasama ng ating Panginoon nang siya po ay nabayubay sa krus. Yung isa dyan ay hindi niya sineryoso ang opportunity na nakatabi niya ang Lord of Lords and King of Kings. Pero yung isa dyan, dahil may relasyon siya sa Panginoon, kilala niya ang Diyos, ay sinabi niya na siya po ay gusto niyang makasama ang Panginoon doon sa lugar kung saan siya pupunta. At dahil nakita ng Panginoon, yung puso ng magnanakaw na ito, at that very moment, alam niyo ba ang sagot ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, ngayon din, ipagsasama kita kung saan ako pupunta. Wow! Ganun ang Diyos na ating sinasamba. He knows us inside and out. And hindi siya tumitingin kung gaano ka man makasalanan. Alam siguro ninyo kung bakit nakabayubay yung taong yan. Makasalanan siya. At the time of Jesus, kung ikaw po ay nakapako sa krus, ibig sabihin nun ay may nagawa kang karumaldumal o kaya kahiyahiyang kasalanan. Ayan po ba? So, opportunities does not come to us every day. Alam ba natin yon na hindi araw-araw binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na katulad ng binibigay niya sa atin, for example, this season. For example, yung Christmas, every lang naman yan. Every year lang naman yan. Amen po ba? So kailangan i-grab natin ang mga opportunity. Katulad din ng nangyari dito sa istorya ng The Good Samaritan. Alam naman siguro ninyo dyan yung sitwasyon ng tao. Siya po ay hinold up, binugbog, at siya po ay iniwan na almost dead sa isang lugar. Pero there are 3 people na inallow ni God na dumaan dyan. 3 binigyan niya ng opportunity, to do goodwill or to do good thing doon sa taong ito. Yung una ay ang priest. Yung priest na isang tao na supposedly ay nakakaalam kung anong dapat niyang gawin sa taong ito. Siyempre, tutulungan. Amen po ba? Pero hindi niya ginawa. Yung isa naman ay yung Levita. Alam naman natin ng mga Levita, sila po yung mga lingkod ng Panginoon. Sila po yung mga nagsiserve sa churches o kaya sa tolda nung araw na yun, anong mga panahon na yun. At sa malayo pa lang, nakita niya naman na may need. Nagre-route na kaagad siya. Amen? Nagano na kaagad siya. Lumiko na kaagad siya. Can you relate to that? Sometimes, bilang mga tao who are peaceful, parang we don't want to disturb ourselves anymore sa mga needs ng iba. We feel like, may need din ako O meron din akong sariling problema. So, hayaan na lang natin yung problema ng iba. Sometimes we are like that. But if God is giving us an opportunity, katulad ng nangyari dito, ay dapat tumulong tayo. Amen po ba? So, ang nangyari dyan ay isang Samaritano na hindi pa ini-expect. Alam naman natin yung mga Samaritans. They are the arch rival of the Israelites. Kasi nga sila ay mga half-breed. Kumbaga, at itinuturing ng mga Israelita na medyo lower kind of Christians or lower kind of people ang mga Samaritano. Kaya sila po kasi mayroong tinatawag na parang superiority complex. So, they look down on this kind of people. Pero siya pa ang nakatulong doon sa tao na nakahandusay sa tabi ng daan. So, if ever we have an opportunity, dapat we do good to
others. We shall not lose or we shall not skip, no? We shall not miss that kind of opportunity na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sinabi ng Diyos na ang paggagawa niya sa atin ay noon pa man ang ating yung ating takda, no? Ay gumawa ng tama. We are God's workmanship, no? Na dapat ay gumawa ng tama na noon pa man, no, ay kanya nang itinakda. So, lahat pala tayo, kahit meron po tayong mga kamalian, may kasutilan, no, ay tayo pala ay ginawa ng Panginoon para talaga gumawa ng mabuti. Huwag tayo magpalinlang at magtiwala, no, sa sinasabi ng iba na tayo po talaga ay may angking, ang ating diretso talaga ay kasalanan. Hindi. No? Originally, we are created to be like our God. Amen? To be like our God. Amen. So, ibig sabihin, yung tao talaga originally ay mabuti. Sabihin mo sa katabi mo, tao talaga pala dapat ay mabuti. Ayan. Yan, mabuti. Mabuti ang original na pagkagawa ng tao, ng Panginoon sa tao. Kasi God created man in His own image. But there is as well a story 2,000 years ago in the Bible, and this is the first Christmas. No? Titingnan natin kung paano tinanggap ng mga tao ang first Christmas. No? Titingnan natin ito sa Luke 2, verse 9 to 15. Ito po yung magiging main text natin. Luke 2, verse 9 to 15. Sabi diyan, and behold, an angel of the Lord stood before them. The glory of the Lord shone around them. They are greatly afraid. Yung mga ano po ito yung mga pastol, no, yung mga shepherds. Natakot sila when an angel stood before them. Then the angel said to them, do not be afraid. For behold, I bring good tidings of great joy which will be to all people. At sabi ba dyan, no, ng angel, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in a swaddling clothes, maruming damit, no, lying in a manger. Look at this excitement na scene, no, exciting na scene, no, na bukas ang langit dito bukas. Bukas ang langit. No, sabi diyan, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God, saying, glory to God in the highest, and on the earth peace, goodwill toward men. So it was when the angel had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, let us go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known to us. Wow! Now, very excited sila. Tama po ba? Kung kayo po ang naroon during the time, ay maging excited din kaya kayo? Amen? O matatakot kayo? Siyempre matatakot muna, di ba? No? Dahil biruin mo, biglang bumukas ang langit, tapos may mga angels na nag-appear, no? Singing these words, no? And then, but after which, ay nung nakaakyat na sa langit yung mga angels, no? Ito po ang sabi ng mga shepherd, let us go to Bethlehem. Kitang-kita natin yung kanilang excitement. But, alam niyo po ba na hindi lahat, hindi lahat ng mga tao during that time ay ganun ang kanilang nararamdaman na excitement? No? Hindi lahat. Katulad din ngayon. Hindi lahat ng mga tao na nakakaranas ng Pasko ay excited. Kayo ba excited sa Pasko? Parang, di ba? Parang konti, di ba? Hindi lahat. Kayo ba excited sa Pasko? Amen. Buti naman, excited tayo. Kasi alam niyo po, no, kahit na yung ibang mga tao hindi nagse-celebrate, we needed to celebrate. Kahit pa sinasabi nila, baka mali yung date, baka mali yung ganito, ganyan. Ang katotohanan ay, there was
somebody was born 2,000 years ago, and He is Jesus Christ. Amen? At siya po ay nagkatawang tao para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. So, alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo na hindi lahat ng tao during that time ay excited. No? Katulad nung si Mary at saka si Joseph ay naghahanap ng kanilang mapapasukan o kanilang matutuluyan. No? Actually, ang dami ng yung kanilang pinuntahan, pero hindi sila tinanggap. Ang sagot sa kanila, there is no room in the inn. So walang room. King of kings and Lord of lords, pero walang matutuluyan, di ba? Kaya nga doon na lang siya sa likuran, doon sa sabsaban na lang siya ipinanganak. No? Hindi nila na-recognize, hindi nila na kilala ang Jesus. No, bagamat siya po ay ninyo pa lang noon, ay hindi na na-recognize that this man or this man God comes from heaven. Hindi nila na-recognize yun. At sana tayo na mga Kristiyano sa panahon natin ngayon ay bumalik tayo sa scene na yun. No, tuwing Pasko, no, na malala natin na may isang batang ipinanganak, lumaki, no? At ibinuwis ang buhay, inalay ang buhay para sa ating lahat. Upang tayo magkaroon ng buhay na may saysay, buhay na may halaga, at buhay na aabot sa langit. Amen po ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, mayroon pang isa na hindi natutuwa nung si Jesus ay pinanganak. No? Si King Herod, na siya po ang emperor during that time at para sa kanya ay kompetensya niya si Jesus Christ. No, kaya pinasundan niya actually, no, sabi niya lang ay gusto niya mag-worship sa bata pero talagang pakay niya ay patayin ito. Pero salamat na lang at kinausap ng Panginoon sila Jose at saka si Mary to retreat muna doon sa Egypt. No? At alam natin yung isa sa mga great at parang Holocaust na nangyari during that time, yung pinatay lahat ng mga batang lalaki. No? Ano nga, may tawag dyan sa dati nating pananampalataya, no? Yung pagpatay ng mga ninyo, no? Na akala ni Herod ay kasama na rin doon si Jesus. Pero hindi niya alam na nasa Ehipto during that time sila Jesus. At of course, ang isa sa pinakamalungkot ay ang mga Jew. They have not recognized Jesus. No? Sila pa mismo ang nagpapako at nagpalagay sa krus sa ating Panginoong Hesukristo. Wow. No, what a miss of an opportunity para sa kanila. So sa panahon natin ngayon, my prayer is that we will never miss the message of Christmas, the opportunity that this Christmas brings to us. No? Una-una, I just want us to ponder on this. No? Number one, na gusto kong makatch natin is that we shall make room for Jesus in our life. Amen? So siguro naman hindi tayo fully occupied para hindi patuloyin, para hindi papasukin sa ating mga buhay si Jesus. Especially ngayong December. No? Alam ko naman na most of us, or if not all of us, have already received Jesus as our personal Lord and Savior. Pero alam ko rin naman na since tayo po ay narito pa sa lupa, minsan ay because of our sins, ay para bang naitatakwil natin ang ating Panginoon. So, I pray that this season, we would truly invite the presence of the Lord once again in our lives. Na maging malakas ang kanyang presensya, more and more of Jesus and less of ourselves. And that invitation is true every day sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin nahalata. Sometimes we feel like
in-invite ako ngayon ni Jesus. No? Dahil ginamit niya si pastor para ma-invite ako. No? Or ma-invite ko ang Panginoon para pumasok muli sa aking buhay. No? Actually, yung invitation ni Jesus stands every day para sa bawat isa sa atin. Habang tayo ay nabubuhay. Amen? Grabe yung Panginoon ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Let us take a look, one of the parable na sinabi sa Luke 14. No? This is actually the parable of the banquet. And I feel like it would clearly illustrate, no, kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Na kahit na tayo lumalayo, gusto pa rin ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Makasalo natin ang Panginoon araw-araw. So let us read this. Sabi diyan, Jesus replied with this story. A man prepared a great feast and sent out many invitations. When the banquet was ready, he sent a servant to tell the guests, "Come, the banquet is ready." But they all began making excuses. No? Parang sounds familiar ba? No? But they all began making excuses. When one said, "I have just bought a field and must inspect it." So, abala siya sa mga biyaya na binigay sa kanya ng Panginoon. Di ba? Si Lord Lee naman ang nagbigay nito, di ba? "Please excuse me." Verse 19, another said, "I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out." Sa panahon siguro natin ngayon, mga kotse siguro yan, ano? Ay, kakabili ko na ng kotse, ano ko muna, hindi muna ako mag-church, hindi muna ako mga ilang linggo, kasi ako po muna ay, ano ko muna to, i-break ko muna to, no? Please excuse me. In verse 20, another said, "I just got married, so I can't come." So, anong ginawa dito ng yung banquet organizer? Sabi dito sa 21, the servant returned and told his master what they had said. His master was furious and said, "Go quickly into the streets and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame." And after the servant had done this, he reported, "There is still room for more." So his master said, "Go out into the country's lane and behind the hedges and urge anyone you find to come so that the house will be full." Wow. Ang verse 24, ito po yung medyo nakakatakot. No? Sabi diyan sa verse 24, "For none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet." So pag nagalit pala talaga ang master, no, ay wala tayong magagawa. No? So, kaya I know, no, that habang tayo na bubuhay, laging may chance pa rin tayo to come to the Lord. No? But I don't know kung how intense pa rin yung pag-i-invite sa atin ng Panginoon. Pero sabi niya nga dyan, ang first invited niya ay hindi daw makataste ng kanyang banquet. No? So kaya pag tinatawag kayo ng Panginoon, dapat ang response natin ay go. Amen? Dapat tayo po ay mag-response positively to the Lord. Because God is giving us an opportunity. And that opportunity doesn't come every day. Diba? Hindi naman ito na-verbalize o na-experience natin every day. Although sabi ko nga kanina, that invitation stands, no, habang po tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Amen? So let us make room in our life for Jesus. Amen? That's one. Secondly, assert your identity in Christ. So it is time na i-assert natin o pangatawanan natin, panindigan natin kung ano ang pagtingin sa atin ng Panginoon. When you say identity in Christ, ang ibig sabihin nun, that's how God sees us. No? Ibig sabihin yun ng katotohanan, kahit na iba pa yung sa feeling mo. No? Kahit na feeling mo, hindi ako yan eh. Pero dahil ikaw ay
tinanggap mo si God bilang Panginoon at tagapagligtas at sumusunod sa Kanya, yun ka dapat. Ito ka dapat. Okay, number 1 is, you are loved. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Ayan. Kahit pa, feeling mo, hindi mo nararamdaman yan, yun ang katotohanan. You are chosen. Wow. You are forgiven. Pinatawad ka na pala ng Panginoon. You are redeemed. Ano ba natin ibig sabihin ng redeemed? No, may kasalanan ka, hindi mo nabayaran, iba ang nagbayad. Tinubos. Tinubos ka, parang nakasangla ka. Hindi mo kayang bawiin ng sarili mo. May somebody na tumubos sa iyo. Wow, ito pa yung napakabuti ng Diyos. You are adopted to His family. Pag tinanggap mo ang Diyos bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, dadalhin ka niya sa kanyang divine family. Amen? Hallelujah. You become now a child of God. No, dati galing ka sa kadiliman, ngayon, tinransfer ka niya sa kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. You are blessed. No, parang konti lang yung nagsagot ng amen. You are blessed. Amen. So gusto natin yan, you are blessed. You are victorious. Now you are rewarded. You are a new creation. You are gifted. No, you are gifted. No, minsan kasi akala natin wala tayong gift. Pero sabi ng Panginoon, lahat kayo may gift. No, according lang sa kanyang binigay. Iba-iba ang gift natin. Alam niyo po ba that the worst thing that a Christian could ever do ay compare yung kanyang sarili sa iba? No? Pinaka-worst yun na mangyari sa atin. Kasi kung i-compare mo yung sarili mo sa iba, no, malamang madidisgusto ka. Kuwari, kahit na anong klase mong paganda, no, there will come a time na tatabi ka talaga sa maganda. No? At madidiscourage ka. Kasi may maganda pala sa'yo, di ba? So, ibig sabihin nun, kung ikumpara mo yung sarili mo sa iba, ay pwede kang magkaroon ng disgusto. No? Sa kay Lord o kaya sa sarili mo. Pero kung ikumpara mo lang yung sarili mo sa dating ikaw, no? Palagay ko ay makikita natin yung improvement araw-araw. May-encourage pa tayo to improve ourselves. Dati Dati pala mura ako, pero ngayon, lagi ng hallelujah o praise the Lord, thank you yung sinasabi ko. Wow! Diba? Nakita niyo ba yung change? No? Pero kung ito ay gagawin mo na ikumpara sa iba, no? At yung standard mo yung ibang tao, at hindi mo na-meet yun, sasama ang loob mo. Magsisenti ka. Kaya ang isang Kristiyano dapat hindi nagkukumpara. Dapat may confidence ka sa sarili mo na ikaw po ay anak ng Diyos. You are saved, you are justified, you are child of God, you are more than conqueror. Gusto ko to yung sinabi ni Pastora Tess. Nandito si Pastora Tess. Gusto kong i-share ito sa inyo yung sinabi niya. Sabi ni Pastora Tess, ang illustration ng more than conqueror ay parang si Pacquiao at si Jinky. No? Mag-asawa sila, di ba? Si Pacquiao daw, sabi ni Pastora Tess, ay conqueror. Si Pacquiao, galing ni Pacquiao, di ba? Conqueror siya. Pero yung more than conqueror ay si Jinky. Kasi lahat ng mga kita ni Manny Pacquiao, lahat ng mga pakinabang na dapat ay kay Pacquiao ay nakay Jinky. Parang ganun din daw tayo. We are more than conqueror. At ang conqueror natin ay si Jesus. Si Jesus ang lumalaban para sa atin. Pero ang benepisyo nito ay sa ating lahat. Wow, napakabuti ng Diyos. Hindi ko talaga makalimutan yung illustration ito ni Pastora Tess. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay ni Pastora Tess. Yan. You are a citizen of heaven. Sabihin mo sa katabi, ay, hindi pala tayo taga rito. Sabihin mo, 1, 2, 3, go! Ay, hindi pala tayo taga rito. No? Kaya kung nag-worry ka ngayon na bakit maliit yung bahay ko, o bakit wala akong ganito, okay lang yun. Kasi, hindi naman tayo taga rito. Amen? That feels good, di ba? Okay, and lastly, we should dedicate a life of service to the Lord. Alam niyo po bilang mga anak ng Diyos, no, the reason why na tayo po'y buhay pa after we are saved
is because God wants others to be saved through us. Amen? Gagamitin tayo ng ating Panginoon for His glory. Gusto niyo ba maging kamay ng Diyos? Gusto niyo ba maging paa ng Diyos? Wow, amen. Sabi sa Matthew 5:14-16, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Wow, ganun pala, no? Pag nakikitaan pala tayo ng mabuti ng ating kapwa, ang napapapurihan pala yung Diyos. Maraming taong naniniwala na totoo nga palang may Diyos. Wow, kung tayo po ay nagbabago at ginagawa natin ang tama. So, what else can we do, no, para ma-take hold natin ang opportunity of Christmas? I have here 40, na mabilisan lang to, 40. No, ang una ay yung ating time. No, yung ating time. No? Sometimes, I really feel na yung time is isa sa mga devaluated, no, na commodity. Parang pinababayaan lang natin ang time. Pero sa iba, ito'y napakahalaga. Di ba? Kasi may narinig pa ako na iba na, ay wala naman si sir, patay oras muna tayo. Wow, galing, no? Pinapatay nila yung oras, samantala sa iba, ay napakahalaga ng 1 minuto. Tama po ba? No? For you to just kill the time, no? Parang hindi mo napapahalagan yung isang golden opportunity ng Panginoon para sa iyo. In Ephesians 5:16-20, sabi diyan, make the most of every opportunity in these evil days. Na parang katulad ng nangyari doon sa Good Samaritan, di ba? Opportunity yun eh. But sometimes, hindi natin ginagawa. No? Kasi we feel like we still have more or plenty of time. Lalo na pag mga bata, hindi mo na ako magseryoso sa spiritual life ko kasi bata pa ako eh. Pero alam naman po natin na maraming tao ang nawawala kahit na bata pa. Tama po ba? Ang iba nga ay hindi pa pinapanganak, namamatay na. No? We don't know. No? Kaya kailangan talaga ay prepared po tayo. In 17, don't act thoughtlessly. So dapat pinag-iisipan talaga ang ating mga ginagawa. But understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk in wine because that will ruin your life. No, kasi kukontrol na ng utak mo ay alak. Diba? Instead, be filled with the Holy Spirit. Kasi yun po ang magbigay sa inyo ng mga panibagong kanta, hymns, spiritual songs, among yourselves and making music to the Lord in your heart. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. So bigyan natin ng time ang Panginoon. Amen? Pwede ba yon? This Christmas, no? Secondly, talent. No? Ito yung sinasabi ko kanina, na lahat tayo mayroon. Pero ang iba akala nila wala po sila. Mayroon yan. Sabi nga sa 29 ng Proverbs, chapter 22, sabi doon, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Ang kasi yung Proverbs, parang James, practical po ito. Sabi dito, kung may talent ka daw o kayo mayroon kang skill, dapat ipaglilingkod mo na ito sa pinakamataas, sa king. Di ba? No? Kung mayroon naman king, bakit doon ka sa mga lower rank lang magsiserve? No? So, siyempre, sa ating church, ang pinakamataas ay, sino? Si Jesus. Amen? So, doon tayo maglilingkod at ipaglingkod ang binigay niyang mga gift at mga talent sa bawat isa sa atin. Ito yung sinasabi ko kanina, each of us have different kind of gifts. So, pinagsama-sama po yan. No? Can you imagine kung pare-pareho tayo ng gift? No? Kung pareho tayong mata, no? Kung pareho tayo sa isang katawan, mata lang lahat, edi may mata. O, di ba? Ang pangit, di ba? Kaya tayo iba-iba talaga, no? Lalo na kung ang ilong lahat, ano yung ilong lahat?
Lagi kang magkakasakit. Amen? Kasi nasasahod mo lagi yung ulan, di ba? Kasi nga, puro ilong ka. Kaya talagang iba-iba ang gift na binibigay sa atin. There is beauty in diversity. No? Ganun po ang gusto ng Panginoon na mangyari. So we have time, talent, and number 3 is treasure. Sabihin nga natin, treasure. Ito po yung mga tinatangkilik natin, mga kayamanan po natin. So sabi ng Panginoon sa Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything of your produce. Diba? No, so, alam nyo, kaya hindi tayo nakapagbibigay dahil we feel like atin po yun. No? May pangalan ba yung pera? O may pangalan ba yung ano? Wala naman, di ba? Signify lang na ito'y galing sa Panginoon. Pero kung ina-acknowledge mo na lahat ay galing sa Panginoon, madali na lang sa'yo magbigay. No? Pag ina-acknowledge mo na lahat ng mayroon ka ngayon ay galing sa Diyos, napakadali lang. Na ikaw po ay magbigay at maging blessing sa ibang tao. May isa po ako ditong na-preach na pero gusto kong ulitin po ito. No? In Proverbs 19:17, sabi dyan, if you help the poor, you are lending to the Lord. Oh? Pag ikaw daw po ay nagtutulong sa mga mahihirap, parang nagpapautang ka kay Lord. Wow! Sino ditong gustong magpautang kay Lord? Kasi sabi dyan, and He will repay you. So ibig sabihin, ang Diyos pala ang magbabayad sa'yo. Sarap nun, ano? Pag si Lord ang magbabayad sa'yo, ibig sabihin nun ay sobra-sobra yon. Siksik, liglig, at umaapaw. No? So, sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. So alam niyo na ngayon, no, ang sekreto kung paano tayo maging masagana at paano tayo bubuhusan ng biyaya ng ating Panginoon. May nga sinasabi pa nga ang Diyos na kung anong ginawa natin sa pinakamaliit sa atin, ay ginawa rin natin sa Kanya. And of course, lastly, no, task. Yan po yung task natin. Tinagalog ko siya para mas maintindihan natin. No? Sabi dyan sa Romans 10:14-15, ito daw yung trabaho ng bawat isa sa atin. Trabaho ng isang taong nakakilala na sa Panginoon. Hindi lang ito trabaho ng pastor, no? Kasi usually, pag patungkol sa Word of God, sinasabi ng iba, pang pastor lang po yan. Pero sabi dyan, in verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang nakapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paanong makapapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Alam niyo mga kapatid, all of us, no, were commissioned by the Lord. Bago siya umakyat sa langit, sabi niya, all authorities in heaven and earth ay binigay na sa akin. Tapos inutusan niya ng kanyang mga alagad, ng mga naniniwala sa kanya. Go and make disciples. That's commissioning. That's sa Tagalog, pagsusugo sa bawat isa sa atin. Sabi diyan, tulad ng kasulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. And verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Wow! So alam ko na it is the Word of God that saves. It is the Word of God that increases our faith, no? Galing lahat yan sa Word of God. Pero kailangan din natin i-share, no, ang mga testimonies natin, yung buhay natin. Kasi sa panahon ngayon, hindi lahat ng tao ay naniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos. And then they could refute, no? Pinapasinungalingan nila ang mga nakalahad sa Biblia. Pero kung ikaw po ay may testimonya, no, na ikaw lang ang naka-experience nito, hindi man kailan matitinag ang pananampalataya mo. Kuwari, pinagaling ka ng Panginoon. Kaya ba nilang sabihin na hindi ka pinagaling ng Panginoon? Hindi. Kasi ikaw mismo ang naka-experience nito.
Nang wala kang makain, na nag-pray ka, somebody has given a thing to you na makakain mo. You feel like ito po ang gawa ng Panginoon at ikaw ay na-bless. Kaya ba nilang pasinungalingan ito? Hindi. Kasi you have experienced this yourself. Amen po ba? Kaya importante that we live a life na nakaangkla sa Panginoon. Yes, pwede tayo nagkakamali. Hello? Na walang perfect. Pwede nagkakamali. Pero ang buhay na kay Kristo ay kailanman hindi dapat nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen po ba? Kung tayo man ay madapa, bangon ka agad at bumalik sa Panginoon so that we could have all of these opportunities of Christmas and we will not miss them. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So tayo na po lahat ay tumayo. Hallelujah. So we could praise the Lord, no? Or by we could take hold of the opportunities of Christmas by making our service to God through our time, through our talents, no? What else? Through our tasks, no? And through our treasures. Yung apat na ito, tandaan po natin yan. Our time, our talent, our treasures, and our task. Ito po alalahanin natin as we pass through this Christmas season and experience the love of Christ. Sino po dito yung may mga kasamang mga mahal sa buhay? No? Ayan. So, pwede bang hawakan natin? O kung kayo po yung mga magkakaibigan, pwede ba maghawak-hawak tayo ng kamay? Ayan. Ayan po. Kung kasama nyo po yung mga anak nyo, yung mga kaibigan nyo, kung wala po kayong kamag-anak, pwedeng kaibigan. Sige po, maging ano tayo. Ayan. Naalala ko kasi yung sinabi ni Joshua, no, sa Joshua 24:15. No, si Joshua po ay parang napiko na siya doon sa mga tao, no, na kahit na alam nilang may Diyos na sinasamba, pero they keep on trusting other gods. Sabi ni Joshua, sige, kung talaga yun ang gusto nyo, edi doon kayo, matigas ang ulo nyo. Pero sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Today, we will declare, sama-sama tayo, that COG Dream Tree family will serve the Lord. Amen? Hallelujah. Ang pamilya ninyo, dalhin natin sa Panginoon. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.